Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Miyerkules mga Lodi. Kamusta? Sino mga naka-trade dyan kagabi? No, kagabi ba o kayo na madaling araw? Alam ko kagabi, mga idol, no? December 2, grabe, medyo positive talaga ako sa December 2 mga idol eh. Kasi talagang nung nakaraang taon ng December 2, dun din yung moment no na umangat si XRP ng solid, no? Ayan, tignan natin, no? Ito nga sa bagay, ito maliit lang naman na pump mga lods, no? Ilang percent ba yung pump nito? 9, o sabi mo ng 10%, no? Pero dati kasi mga idol, kung titignan niyo yung i-look back tayo, mga lods, ang December 2 is this one. Ayan, no, December 2. Ayan, tignan niyo sa baba, December 1, December 2. Ayan, ha? Ayan yung candle na yan, mga lods. Ayan, no? December 2 yan, no? No, pero ngayon, medyo maliit lang naman yung pump niya, pero uptrend pa rin kung tutuusin. So talagang positive yung December 2, mga lodi. Mukhang sa susunod na December 2, kailangan mag-abang ako ng long, Swerte ng birthday ni Ngangot, grabe. So medyo malakas pa ang aking hangover ngayon, mga idol, at ilang oras pa lang ang aking tulog, pero kailangan natin mag-upload, mga loads. Grabe to. Pero ngayon, yung mga news natin ngayon parang sobrang medyo okay. Okay yung mga news natin ngayon, no? Hindi ko sinasabing tuloy-tuloy na to because we don't know kung tuloy-tuloy na to. No, pwedeng bull trap to o fake pump, pwedeng ganun, mga idol eh, di ba? Pero hindi ako nakapag tawag dito. Hindi ako nakapag-trade kasi nga syempre wala ako dito kagabi, mga idol. Pero mamaya i-check natin kung makakapag-short tayo, short na bigla no? Makakapag-trade tayo. Bakit kaya ganito, no? Bakit kaya medyo lumipad ng 10% yung tingnan ko lang kung ano yung ilang percent sa iba, no? Sa Bitcoin 6%, Ethereum 8%, grabe. Solana 11%, BGB 5%, yung XRP 8%. No, so goods na goods, mga lods. Bakit ba umakyat? Bakit ba nag-pump? Dahil ba birthday ni Angelo? Hindi. Hindi 'yun, mga idol, no? So, ang sinasabing mga lodi is yung the Vanguard effect. No, yung news natin to kahapon, 'di ba? Yung Vanguard, mga lods, no? The Vanguard effect. Bitcoin jumps 6% right around US Open on first day after Bitcoin ETF ban lifted. Coincidence? I think not, sabi dito ni Eric Balcunas, no? Also, $1 billion in IBIT volume in the first 30 minutes of trading. I knew those vanguards had a little degen in them, no? Even some of the most conservative investors like to add a little hot sauce to their portfolio, sabi mga idol, no? So, ito na ba yung Vanguard effect, mga idol, na pwedeng mangyari? At ang tanong, magtutuloy-tuloy ba to? Kung naka-Vanguard ka na, maunat ka na, di ba? Ang sunod na apat na bid mo dyan, Lincoln Spear, para makunat ka talaga. Tapos may regen ka pa, di ba? So may mana at health. Nalala ko na naman yung Dota Days, mga idol, So, tama ba to, mga idol? Pero tignan natin yung ibang news kung solid din, mga idol. Kasi sabi dito, crypto is heating up again, mga idol, no? So nabubuhayan na yung mundo ng crypto, mga idol. Bitcoin and major altcoins recorded strong volume flows. Sui is the standout. Ayan. Up a massive 84% in 24 hours. Trading activity to, mga idol, no? Grabe yung Sui, 84%. Sumunod yung ano ba dito? Cardano. Sumunod yung Solana, Ethereum, SEC. Ngayon, SEC, tignan nga natin yung SEC. Nakahabol ba yung SEC ngayon, mga lord? Kahapon medyo pababa yung SEC. Uy, naku, mukhang pababa pa rin. Mukhang pababa pa rin, mga lords, no? Ano natin? Oo nga, no? Medyo
Nakaahon si Sek ah. Bakit kaya mga idol? Halos lahat naman medyo nagpump ng konti. Tignan natin yung ibang coins. Kasi yung iba, tatanong, Boss Jeblo, yung Pi, ano na nangyari sa Pi? 13 pesos. Tama yung tama yung nagsabi nung nakaraan na Boss Jeb, mas mataas pa yung Pi sa Ron sa Ron coins. 13 pesos natin yung Ron. Mukhang masyado nang iiwan yung ating 9% tinaas na ito. Kahit na mas mataas tumaas siya ng 9%, 9 pesos pa rin, no? 13 pesos yung Pi. Grabe. Tinalo pa. Grabe naman mga Ron. Umahon ka na, no? Umahon ka na sa pagkakalugmok, mga idol. Ayan, no? So, heating up daw ang ating crypto ngayon, mga idol. At syempre si CC na smiling face, sabi niya, many more all-time highs coming soon. No? So, medyo parang masaya yung araw ngayon, mga idol, dahil medyo nagpump ng konti. Bumalik ata sa 90K. 93,000 si Bitcoin, mga lodi, di ba? So, ayan medyo nakahinga ng maraming nakahinga ngayon. Pero ito sasabihin ko, mga lods, hindi pa natin masasabing tuloy-tuloy na to for me, no? Pwede kasing bigla ring bumalik to agad eh. 'Di ba? Pero pwede rin namang mag-stay na siya diyan, mag-build up siya bago magkaroon ng leg up ulit. Pwedeng ganoon, mga lods. Pero so far, positive tayo. Tapos ito pa, Fed confirms quantitative tightening is over, yung QT. Mga idol, no, nabanggit natin to kahapon. Pero titignan natin yung history. Ito yung maganda, mga idol, no. A reminder that the entire bull market this entire bull market has occurred in a vastly different liquidity environment than the prior bull market. So magkaiba daw to, mga idol. Ito yung QT nung 2018 to 2019, no? Nung natapos yung QT noon, lumipad na siya sumunod, no? Ito na yung QE. So ngayon 2023 to 2025, nasa QT tayo, and then sunod na daw dito is yung QE na medyo paangat. Pero ito yung napansin ko dito, mga idol. Bago mag-pump, no, yung QE, nagkakaroon ng malaking drop. Kita nyo to? 'Di ba? Nung 2020, mga idol, nalaglag muna siya bago lumipad. Nung 2023, ganun din. Nag-drop muna, tumagal pa nga bago nakaahon ulit, mga idol. So, sa tingin nyo ba yung drop ngayon is yung October 10? O yung drop ngayon na mas bumaba pa ng October 10, ayun na yung baba na yun, mga lords, bago tayo mag-QE. 'Di ba? Tsaka, yung bagsak na yon, mga idol, hindi ko iniisip na coincidence yun mga idol Nung bumagsak tayo, nung nag-drop tayo dito, planado na yung sa Vanguard mga lods, no? Pwede ring ito yun, no? Pwede ring bumaba muna para bigyan ng daan makabili yung Vanguard bago lumipad, mga lods. Ano sa tingin nyo? Pwedeng ganun yung nangyari, 'di ba? So mahiwaga ang crypto, mga idol. Ako, bumabase lang ako sa mga pangyayari. Itong QT na to, ang napansin ko lang talaga dito is medyo nag-drop siya bago lumipad, no? Parang ito. So ngayon nandito tayo. Ang haba, no? Ang haba ng QT natin. Kumpara nyo dati na halos 1 year lang, 2018 to 2019 lang. Sa atin 2020, mid ng 2022 to katapusan ng 2025. 'Di ba? So malaking malaking matter ba 'yon? Na kung gaano katagal ka sa QT, ganoon din kaganda o kalakas yung QE mo, no? Parang ganoon. Hindi ka sure, mga lods, no? So titignan natin 'yan, no? Nako, ito pa, salamat sa nagtag sa akin dito, Sino ba 'yan? Basta si Skyla bata, check mo, baka sabihin di siya. Si Kuya Jamal, ayan, Kuya Jamal, shoutout Sabi dito, mga idol, yung pinaka
highest IQ holders, mga idol, na tumodo to sa Bitcoin eh. Etong tao na to na pinakamataas ang IQ sa buong mundo, tumodo to sa Bitcoin. Binalita natin na nag-all in ata siya sa Bitcoin, no? Ngayon, nung nakaraan din, sinabi niya na papalo si Bitcoin sa loob ng 45 days. Sabi niya nga, di ba, binibiro nga parang manok kasi 45 days. Ganun din yung sinabi ni Raul Fal. 45 days nung una and then naging 30 plus something, nakalimutan ko na. So ngayon, etong si naya mo kapaningangot to yung may birthday kagabi. Etong si IQ holder, mga lods, highest IQ holder, meron siyang sinabi, no? Sabi niya, the bull market has begun. Grabe yun, mga idol, no? Sabihin, maririnig mo sa isang taong pinakamataas ang IQ sa buong mundo. Di ba? Kasi kung mataas yung IQ mo sa buong mundo, hindi ka naman basta-basta magsasalita ng ganito na wala kang basihan o wala kang pag-aaral, di ba? Siyempre, may mataas ng IQ mo, dat alam mo yun. Bawal ka magsalita ng ganito ganyan lang nang walang reason. Di ba? So ngayon, nagsabi siya ng ganito na the bull market has begun. So, niniwala ba kayo sa kanya, mga idol? So, yung mga news natin ngayon, parang medyo goods eh. No? Positive news. O ngayon, ito pa, isa pang positive news sa mga G-Link dyan, mga idol natin sa Chainlink na inaaway yung XRP Army. Good news to sa inyo. The first Chainlink spot ETF trades today. No? New York Stock Exchange, ARCA approved and Grayscale Chainlink ETF, and it begins trading today under G-Link o GLNK. No? So, goods na goods yan. Sabi nga dito, this is a great news story to reignite the Oracle debate. I wonder how long it will be until the first high-profile audit reveals that 80% of the network's actual usage is speculative DeFi, not real data. So kasi maraming nagsasabi na ginagamit lang yung Chainlink sa data, no? Hindi naman mismo sa malupitan. Pang data lang daw. So gusto nila patunayan na sa DeFi talaga siya, no? So ayan, good news. Ito pa mga idol, no? Nabanggit dito ni Daddy. Trump just signaled that pro-crypto Kevin Hassett, yun na, si Kevin Hassett, mga idol, is in the running for Fed chair. Nako, papalitan na si Jerome, mga idol, papalitan na siya. Right after the moment, odds increased 84% on Polymarket and 78% on Kalshi. So ito yung mga tawag dun, yung mga poll, mga loads, no? So sikat na sikat yung mga app na yan. So Polymarket ngayon meron ng Kalshi, mga idol. So malaki na yung chance na si Kevin Hassett talaga yung iuupo, no? At papalit kay Jerome Powell. Traders instantly repriced the entire macro path. If the next chair leans easier, crypto will be one of the biggest beneficiaries. This is a real macro catalyst to watch. Grabe, January, February, March, April, May. Nako, kalahating buwan. June. Tama. May. So, ito yung poll. Mas mataas na si Kevin Hassett. Grabe yung kasi alam ko matatapos yung termino ni Jerome Powell is May. So kung hintayin pa natin yung good news na to, kailangan pa natin maghintay ng 6 months mahigit o something, kalahating taon, mga idol, no? So 2026 ba talaga ang peak ng lahat? Hindi ba last quarter ng 2025, mga idol? Grabe yung mga nagko-comment sa akin, no? Wala ka palang anong tawag doon? Nakalimutan ko Ano ba yung sinabi nun? Wala ka palang isang salita Dapat magbenta ka na, sabi mo magbibenta ka. Ang kulit mo, boy. Bakit ako magbibenta? Dahil sinabi mo, boy. Sabi niya, ikaw nagsabi nun, ganyan syempre babase tayo sa market, di ba? Magbibenta ka kung hindi naman lumipad, boy.
Kaya ang kulit mo rin, boy. Ang kulit ng mga nagko-comment na gano'n, no? Iniisip ko tuloy, may ano kaya, may invest kaya to, o nantitrip lang tong si Toy na to. Common sense lang yun, boy. Ayun, naawa na ako sa usapan kagabi, puro may ganun eh. O, ayan. Tapos, ito matindi, mga idol, no? Sa lahat ng nangyayari ngayon, ang adoption ng crypto, sa lahat ng nangyayari ngayon na pro-crypto na yung government, at hindi lang Bitcoin ngayon yung may mga ETF, napakadami nang nag-apply ng ETF sa iba't ibang coins, 'di ba? So bigla tayong pinasukan na naman nito ni Gary Gensler. At ganun pa rin siya, mga idol. Sabi nga dito ni George, Gensler is still fighting a war that already ended. Gensler popped back on Bloomberg today running the exact same script. Speculative, volatile, no fundamentals. Ayun lagi yung sinasabi ni Gary Gensler. Acting like Bitcoin and crypto are still some rogue asset on the fringe. Sabi dito. It feels like one of those stories you hear about a soldier who kept defending an empty island for decades because no one told him the war was over. Parang ang nangyari kasi dito, mga idol, ganun pa rin yung take ni Gary Gensler sa crypto, which is kahit na sobrang marami nang nag-a-adapt, parang hindi niya kayang tanggapin, no, na yung adoption is napakadami na, yung mga big institution is talagang ina-adapt na yung crypto. Hindi niya kayang tanggapin, mga idol. Siguro nagbenta na to si Gary Gensler, mga idol, no? Sabi dito, etong yung sinabi dito na ni George na yung soldier in the island something decades because no one told him the war is over. Nangyari sa Pilipinas, di ba? Yung Japanese na sundalo nasa bundok. Ang tagal niya na, tapos na yung gera, sumabot pa ng ilang taon bago na sabi sa kanya na tapos na. Kahit na sinasabi sa kanya ng mga nasa paligid niyang mga tao na tapos na yung gera, hindi siya hiniwala kasi iniisip niya na hindi kalimutan ko anong probinsya sa Pilipinas na pakanalangin ng mga kalaban, ganito ganyan. Hanggang pumunta na yung pinaka natitirang buhay na officer niya noong panahon ng World War II. Siya yung nagsundo doon sa Japanese na yun, sa Pilipinas. Ayun yun maganda yung story niyan. Totoo yun mga lods Kumbaga real story. Meanwhile, the real world move on. BTC and altcoins ETF exist. Institutions are here. Liquidity is deeper than ever. And the market is trading crypto like a macro asset, not a toy. Gensler keeps swinging at a battlefield that's already been cleared. The fight ended, the market won, mga lodi. And you lose, man. No, grabe. Alam nyo dati nung siya pa yung SEC chairman, talagang pag nakikita yung mukha niya, nababad trip na yung mga crypto yung mga crypto enthusiasts pag nakikita yung mukha ni Gary Gensler nawala na siya ngayon, bumabalik pa papampam ka dyan kalbo ito na. 13 trillion BlackRock expects tokenization to grow faster than the internet. Remember, mga idol, kung gaano kabilis na-adapt yung internet noon, na dati walang idea yung mga tao, takot sila sa internet. Tapos ngayon, hindi na sila mabuhay nang hindi nag-FB. BlackRock CEO Larry Fink and COO Rob Goldstein assert that tokenization is in an early internet phase with the potential to transform markets much faster than anticipated. RWA o yung real world asset tokenization has surged 300% in the past 20 months, accelerating rapidly. Mga loads, grabe yan. Fink and Goldstein said that one day investors will be able to manage all asset types in one wallet. Grabe, lahat ng asset mo tokenized na, lahat na tinotokenize ngayon mga lods di ba? Including stocks, bonds, and digital assets, mga lod, na nasa isang cold wallet mo na lang, kumbaga, actually, pwede kang maging sariling, mag-self-custody kung kabisado mo yung key phrase ng na cold wallet mo, nandun lahat ng asset mo, tinokenize mo lahat doon, pati yung mga bahay nyo. Lahat, mga shares, Tapos,
Andun lang, na tanda mo lang yung kaya. Pero kasi mahirap pag tanda no? Kasi pag tumanda ka, baka makalimutan mo yung seed phrase mo. Ubus na, kumbaga, wala na agad yun pagka ganun. So, nasa cold wallet mo lang, no? Yung pinaka, imagine mga Lodi, yung kinurakot ngayon na halos trillion, daang bilyon. Di ba? Hindi mo makita, no? Nasa cold wallet lang. Sarap buhay, mga idol, no? Matindi yun, mga Lods. Iba na ngayon. Sobrang iba na talaga yung panahon ngayon, mga Lodi. Naalala ko yung yung movie na In Time ni Justin Timberlake tsaka ni anong pangalan ng babae na yun? Nakalimutan ko. Sa Jennifer's Body rin si sandali lang In Time movie, ayan si Amanda Seyfried, ayan. Yung In Time, napakaganda ng movie na to, mga Lodi. Wala nang pera dito ang pera dito, time. Nagbabayad ka ng time ng buhay mo. Kaya yung iba dito, kahit matanda, kahit matanda na, mukha pa rin bata. Kasi hindi na sila tumatanda Yung oras ng buhay nila, ayun yung nasa kamay nila. Ayan yung nasa kamay, ayan yung oras niya. Kung hanggang kailan siya mabubuhay. Pero merong 1,000 years. Yung 1,000 years na yun, pwede mong ipambayad yun. Kunyari, bibili ka ng grocery, inaabot ng 50 hours o kaya 24 hours yung lahat ng nabili mo. 24 hours ng buhay mo yung mawawala sa'yo. Ganun. Pero kung meron kang decades, pwede ka mag-inom ng kahit ano. Ang bala sa buhay mo, hindi ka mamatay. Ganun yun. Namamatay sila pag naubusan sila ng time. No? So, parang habang tumatagal, basta lagi ko naalala yung movie na yan yung In Time. Hindi ko alam kung bakit. Pagdating sa crypto, naiisip ko lagi yung movie na yan. Nako, eto na. Eto, di ko na in-use to Pero, Ripple joins tokenized ayun mga idol yung BlackRock, mga Lodi, yung 13 trillion BlackRock, talagang gusto nilang i-tokenize lahat, mga Lods. Ano ba yung parang isa sa mga traits ng Ripple o ng XRP? Ripple joins tokenized treasury push. Ripple and top institutions back Open Eden in a new round aimed at expanding tokenized US Treasury, mga Lodi. No? So, yan. At the last one, Re.Pay taps Ripple for crypto payouts. Re.Pay partners with Ripple to support crypto to Naira cash outs. The service lets users convert crypto and receive NGN directly in Nigerian bank accounts. Nigerian money ba yung NGN? Ayan, mga Lodi, no? So, yung mga NDAs, yung non-disclosure, ayun na, lumalabas na sila, Re.Pay, Open Eden, 1,700 yun, mga idol, yung partner ng Ripple na nasa NDAs. Unti-unti na silang nagsisilabasan, mga Lodi. Nakikita na natin. Imagine, yung dami na partner ng Ripple, mga idol, tapos gagamitin lahat nun is XRP. Oh my goodness. Tapos ETF, BlackRock, no? Hinihintay natin BlackRock magsalita na mag-a-apply siya ng ETF ng XRP No, pag yun in-announce nila, nako, imagine all the people. Grabe. So, ayun yung ating news ngayong umaga, mga idol, no? So, pasensya na kayo, medyo mahina pa ako, nihingal pa nga ako ngayon, Wala pa akong tulog. Halos, no? Kasi umuwi ako kanina, 5:30 na. And then, inasikaso ko pa yung aking butsugoy, mga Lodi. So, after nito siguro matutulog muna ako, mga Lods. And then, update ulit tayo mamayang gabi, no? So, ayun, grabe yung ating mga balita ngayon. Good news ba? Maganda ba ang araw nyo ngayon, mga Lodi? Sana nangyayari sa ating chart, mga idol. Oy, medyo palipad pa, mga Lods, no? So, kita-kits tayo mamaya. Sana nagustuhan nyo yung video natin, kahit maikli lang ba? Yan. So, sana nagustuhan nyo, like nyo yung video natin. Syempre, subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe dyan. Sa mga wala pang crypto exchange, andyan yung ating BitGet, mga idol, no? Sa description. Register kayo, mayroong bonus dyan and discounts, mga Lods. At syempre, kung gusto nyo magkaroon ng Noche Buena package, pang Noche Buena sa Pasko,
mga idol, no? Mag-subscribe kayo kay Clovis Gaming. Dahil ngayong December to, mga idol, no? Nandiyan yung link ni Clovis sa description natin. Ngayong December to, magra-raffle si Boy WhatsApp ng dito sa lahat ng subscriber niya, may chance manalo ng tigpa 500 GCash. No, si Boy WhatsApp ang magpapa-raffle niyan, mga idol, no. 5 tao ang mananalo. So ayan, subscribe kayo, libre lang mag-subscribe. So kita-kits tayo, mga idol. Maraming salamat sa manood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? Subscribe to Clovis Gaming and subscribe to Jeblo. If you want to subscribe to me, it's in the link in the description. Also, please subscribe. I'm not in a mood right now. I'm just sad. I'm Why? just sad. I don't know. I'm just sad. Just subscribe. ilan yung mood mo ngayon? Sad ka? Sige na, bigyan na. Bye-bye.